natin. So I'm grateful mga kapatid to the man of God. Amen. Habang nag-study, kaaral ng salita ng Diyos at ginagamit ng ating Panginoon for His glory. Let us welcome Brother Angel Monforte as he teach and preach to us. Everybody say, God bless you, Brother Angel. Thank you, Pastor John. Ako po muna tayo mga kapatid. Magkikwento muna ako. So yun mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Diyos for this opportunity mga kapatid. Ako ay buhay pa rin despite of being sick for almost a week already mga kapatid. Simula nung Tuesday mga kapatid, hindi ako makabangon mga kapatid. May mga kailangan akong aralin, hindi ako makababa mga kapatid kasi hindi talaga ako makabangon. Yung katawan ko mga kapatid parang tinutusok ng karayom. Alam niyo yung parang kinukulam mga kapatid. Hindi ko ma-explain yung kung gaano kasakit mga kapatid, pero yun yung pinakamasakit na experience kong sakit mga kapatid. Then nung Wednesday mga kapatid, mas lalong tumala yung sakit mga kapatid. Tapos medyo nahihirapan na rin akong huminga nun mga kapatid. Then nung Thursday, thank God mga kapatid na medyo okay mga kapatid. Pero grabe nanghihina pa rin ako. Hindi ko alam kung anong sakit. Hindi ako nagpa-check up eh. And then nung Friday mga kapatid, hindi sana ako pupunta ng fasting. Kasi nahirapan pa ako bumangon nun mga kapatid. Pero ayun, thank God na pumunta ako kasi sobrang daming natutunan mga kapatid. I was blessed with Sister May Alona mga kapatid sa tinuro niya mga kapatid. Actually, nagulat ako mga kapatid kasi parehas kami ng ituturo. Kasi nung nagtuturo na sa atin gumagawa ako roon sa likod ng ituturo ko for this day mga kapatid. And it was a confirmation from God mga kapatid ng ituturo ko today mga kapatid. So I praise God for that. And then si Sister Mylene naman mga kapatid, she taught us a very timely message mga kapatid. Hindi ko ikikwento kung ano yun. Bahala kayo dyan kasi hindi kayo umattend. So ayun yung consequence ng hindi nyo pag-attend. Dahil minsan, once a year lang yun, Pastor John, di ba? Once a year lang tayo mag-fasting and then ang daming di umattend, tinake for granted nyo yung opportunity to hear the Word of God. So bahala kayo, hindi ko kayo kwento yun. And then, the third one was Brother Jeff, mga kapatid. Brother Jeff taught us the importance of the present time, mga kapatid. Yung kasalukuyan, mga kapatid. That many of us are parang looking forward of the future and are still bound in their past, mga kapatid, na natin-take for granted natin yung present natin, mga kapatid, na sobrang importante pala ng kasalukuyan natin, mga kapatid. And then lastly, si Brother Job, mga kapatid. Actually, I saw a potential kay Brother Job na maging pastor, mga kapatid. Di ba? Parang hindi exhortation yung ginawa ni Brother Job Ginawa niyang preaching, mga kapatid. So, na-visualize ko na pwede siya maging pastor or preacher, mga kapatid. Ayun mga kapatid, sa lahat ng pumunta ng fasting, I know mga kapatid na sobrang na-bless tayo. I know mga kapatid na sobrang na-bless tayo sa mga salita ng Diyos, mga kapatid. And I pray na hindi lang ito matatapos doon, mga kapatid. Hindi lang yun may iwan nung Friday, mga kapatid, kundi madadala natin, mga kapatid, in our everyday lives. Amen po ba? Sa mga hindi umattend ng fasting, mga kapatid, I encourage you to attend our next fasting next year, mga kapatid. So, dahil pinalipas nyo yung nung Friday, mag-aantay pa kayo sa buong taon, mga kapatid. So, sayang, mga kapatid. Ayun, magkakaroon daw tayo ng foot washing at overnight prayer meeting, mga kapatid. Amen, mga kapatid. And then, ayun, aside from fasting, mga kapatid, I also did a social media fasting or abstinence, mga kapatid. Wala akong Facebook ngayon. Kaya si mama kasi lagi tumatawag yun kapag nasa probinsya. Halos everyday tumatawag yun. Kung nagtataka ka ma kung bakit wala akong Facebook, hindi kita binlock. Buhay pa naman ako, ma. Kung napapanood mo to ngayon, wag ka mag-alala. Masigla pa. And then, ayun mga kapatid, I also encourage yung mga kapatid na bawas-bawasan talaga natin yung pagsa-social media natin, mga kapatid. Dahil based on my experience sa 3 days ko na yata or 4 days na walang Facebook, mga kapatid, sobrang peaceful ng buhay, nakakapag-meditate tayo sa salita ng Diyos ng mas maayos, mga kapatid. And iba yung pakiramdam, mga kapatid, I promise you. Kakaiba, mga kapatid. Sobrang gaan na hindi mo maipaliwanag.
Parang gusto ko nang ituloy-tuloy na wala talagang Facebook, mga kapatid eh. Kung kaya lang, mga kapatid eh. And then ayun, mga kapatid, let us all stand to honor the word of God, mga kapatid. This month, mga kapatid, this month of April, we will begin with a new series entitled Loving People Influence, mga kapatid. So, our main theme for this year, mga kapatid, is loving people. So, yung loving people, meron siyang 12 letters. So, yung 12 letters na yun, nagsisimbolize siya ng 1 letter per month. So, nasa 4th letter na tayo, which is letter I, and that is influence, mga kapatid. This is a very timely message, mga kapatid. So, sa mundo, mga kapatid, because they are currently celebrating the Holy Week, mga kapatid. Although we do not celebrate Holy Week, mga kapatid, pero we believe in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Amen po ba, mga kapatid? Sinong hindi naniniwala? Magsabi ng amen. So lahat po tayo rito ay naniniwalang si Jesus ay namatay, inilibing, at muling nabuhay after 3 days, mga kapatid. Amen? And because of that, salvation came into humanity, mga kapatid. Which, originally, mga kapatid, ang salvation talaga is para lang sa mga Jews, sa mga Hudyo, mga kapatid. However, noong tinanggihan ng mga Hudyo si Jesucristo, mga kapatid, yung kaligtasan na para sa kanila ay napunta sa atin, mga kapatid. And take note, mga kapatid, na ang kaligtasan na meron tayo ay isang beses lang, mga kapatid. At after ng rapture, wala na tayong pangalawang pagkakataon, kapatid. Dahil ang salvation after the rapture ay para lang sa mga Jews, mga kapatid. Kaya wag niyong iisipin na kapag naiwan ka sa rapture ay may chance ka pa, mga kapatid. Siguro meron pa, pero kakayanin mo ba yung 7 years of tribulation? That is the question. And the answer to that, kahit anong pilit mo, mga kapatid, na mag-survive sa 7 years of tribulation, ay hindi kakayanin. That is why it is important for us na pahalagahan yung kaligtasan na meron tayo ngayon habang hindi pa bumabalik si Jesus. And to be ready sa pagbabalik ni Jesus. Dahil ang rapture isang beses lang, kapag naiwan ka, bye-bye. So yun, mga kapatid, let us open our Bible in the book of Hosea chapter 4 verse 6. In Hosea chapter 4 verse 6, it says here, mga kapatid, My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I also will forget your children. Sino pong may Tagalog Bible dyan, mga kapatid? Pakibasa po sa Tagalog, please. Amen, mga kapatid. This verse is a reminder for us, mga kapatid, that time will come, those who lack knowledge and the understanding of the Word of God will perish and will suffer eternal damnation, mga kapatid. Hindi ito pananakot, mga kapatid, but a reminder for us that we need to understand and study the Word of God, mga kapatid. Ulitin ko po, mga kapatid, kaya hindi na namin pina-flash sa screen yung Bible verses. It is for us to encourage, to buy, and to bring our own Bible, mga kapatid. So I ask Pastor Andrew to lead us in the word of prayer. Lord Jesus,
hina ay palakasin, Panginoon. May mga pangailangan sa karamdaman ay pagaling ka. May mga kailangan financial ay mag-bless ka, Panginoon. Because of our faith, buhos mo ang iyong pagpapala sa oras na ito, Panginoon. Bless the Brother Angel. Help him to preach the word, Kuya, and give us anointing, Lord God. Give 2 moments of glory in this service. In the name of Jesus we pray. Amen. Mari na po tayo mga kapatid. And mga kapatid, let's go back to the first slide, mga kapatid. Loving people, influence. Now, mga kapatid, why do you think the word influence starts with letter I? Bakit sa tingin nyo, yung influence nagsisimula sa letrang I, mga kapatid? Sino may sagot? Sige, sa Ate Sam. Bakit sa tingin mo, nagsisimula sa letter I? Kailangan mong as a person. Amen. And that is the right answer, mga kapatid. Now, mga kapatid, sa 7 last words si Jesus Christ, ang sabi niya ron, mga kapatid, it is finished, mga kapatid. Tapos na yung work ni Jesus Christ noong napako siya sa cross, noong siya ay namatay, at noong siya ay muling nabuhay, mga kapatid. At dahil natapos na yung work ni Jesus Christ dito sa lupa, sino yung magpapatuloy? Ako, ikaw, tayong lahat, mga kapatid. That is why Jesus Christ influenced the disciples, mga kapatid, and the disciples influenced us. And now, in the present time, mga kapatid, we have the responsibility to influence others as well, mga kapatid. Napapansin nyo ba, mga kapatid, every time na tumatayo ako rito sa pulpit, mga kapatid, isa lang yung theme ng tinuturo ko. And that is discipleship, mga kapatid. Because we should always go back to the reason of our existence. And that is to disciple others, mga kapatid. Because without discipling others, mga kapatid, wala tayo rito, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Now, mga kapatid, sabi sa Hosea chapter 4, verse 6, my people perish because of lack of knowledge. Now, mga kapatid, babalikan natin kung bakit nga ba nagkaroon ng lack of knowledge. The original plan of God, mga kapatid, is for Adam and Eve to enter heaven, mga kapatid. That's, mga kapatid. Yun yung nasa plano ng Diyos, na lahat ng tao, mga kapatid, na kanyang lilikhain ay makakasama niya sa langit balang araw, mga kapatid. In the beginning, God created the heaven and the earth, mga kapatid. Now, bakit na i-create ang heaven kung wala siyang purpose? Gets, mga kapatid? Kinreate niya yung heaven dahil gusto niya makasama si Adam and Eve sa langit, mga kapatid. However, mga kapatid, the origin of lack of knowledge was because of Adam and Eve, mga kapatid, because they fell short of the glory of God. They sinned, mga kapatid. Sila ay nagkasala, mga kapatid. Kaya, yung straight path to God, mga kapatid, ay nagkaroon, labo kasi, ay nagkaroon ng impyerno, mga kapatid. Dahil sa kanilang kasalanan, mga kapatid, sila na ngayon ay nadestino papuntang impyerno imbes sa langit, mga kapatid. Gets, mga kapatid? At ano yung reason, mga kapatid? Ano yung reason kung bakit imbes na dumiretso sila sa langit, mga kapatid, ay nagkaroon ng harang, mga kapatid, papunta sa langit? What is the reason, mga kapatid? Because according to Genesis chapter 3, pakibasa po sa Tagalog si Papa. Babae, may bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa mga punong sa halaman. Verse 2, ang sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng punong kahoy sa halaman ay Verse 3, tatapat sa bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan ay sinabi ng huwag kayong kakain niyaon. Huwag ninyo
ipuin, baka kayo. Or, ang sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Right? Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niya, ay madidilat nga ang inyo. Ay magiging parang Diyos ng mabuti. Verse 6, at nang makita ng babae, ang bunga ng punong kahoy ay at kalugot-lugot sa mga mata. At kahoy pang sa taas ay pumitas siya. At binigyan din niya ang kanyang pangkas. Verse 7, at nadilat kapwa ang kanyang mga mata at kanilang magtalang sibat at sila ng mga dahon ng Verse 8, at narinig nila ang limlim ng at nagtago ang lalaki at sa harap sa pagitan ng mga punong kahoy sa halamanan. Verse 9, at tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, saan ka naroroon? Verse 10, at sinabi niya, narinig ko ang iyong tinik sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubat at ako'y nagtago. Amen mga kapatid. Praise God. In the story of Garden of Eden mga kapatid, yung serpent mga kapatid, yung ahas, sabi niya dun sabi na kay Eve mga kapatid. Sabi na kay Eve, bakit bawal niyong kainin yung prutas mga kapatid? Bakit bawal niyong kainin yung prutas? Dahil sila daw ay mamamatay mga kapatid. However, sabi nung serpent mga kapatid, yung serpent dito mga kapatid is yung demonyo. Hala, hindi. Kapag kinain niyo yung prutas, magiging katulad kayo ng Diyos. Magiging marunong kayo, malalaman niyo kung ano yung tama at mali. Mga kapatid. Now mga kapatid, the knowledge was corrupted mga kapatid because Adam and Eve nagpatempt sila doon sa kaaway mga kapatid, doon sa serpent mga kapatid. Now, ano yung knowledge na tinutukoy ko rito mga kapatid? Ang knowledge na tinutukoy ko rito mga kapatid is the fact that God told them not to eat the fruit mga kapatid. Ayun yung knowledge na meron sila. Yung knowledge na kailangan nilang panghawakan na bawal nilang kainin ito. Pero nilinlang sila nung kaaway mga kapatid at ang sabi ng kaaway, kapag kinain nyo to, magiging katulad kayo ng Diyos. Magiging marunong kayo, magiging maalam kayo, magiging matalino kayo. At malalaman nyo kung ano ang tama at mali. However, it is not the knowledge that God wants us to have, mga kapatid. Hindi yun yung knowledge na gusto ng Diyos na malaman natin. Ayaw ng Diyos malaman natin yung tama at mali, mga kapatid. Kasi ang plano niya, mga kapatid, straight dapat papunta sa Kanya yung tao. Nagigets niyo po ba, mga kapatid? Pero dahil kumagat si Eva sa apple, mga kapatid, doon sa prutas, mga kapatid, hindi apple yung prutas na yun, mga kapatid. Baka hindi na kayo kumain ng apple. Pero symbolism lang ito, mga kapatid. Pero dahil kumagat si Adam and Eve, mga kapatid, dito, nakorrupt yung knowledge na meron sila. Kasi mga kapatid, noong panahon nila, mga kapatid, they had knowledge of God. Kilala nila si God personally, mga kapatid. Nakakausap nila si God personally. Nakikita nila si God, mga kapatid. Naririnig nila si God. Ayun yung knowledge na gusto ng Diyos na meron tayo. Hindi yung knowledge na meron tayo ngayon, mga kapatid. Nagigets niyo po ba, mga kapatid? That is why many of us are perishing right now, mga kapatid, ay nagsasuffer ngayon dahil akala natin yung knowledge na meron tayo ngayon ay ang knowledge na gusto ng Diyos, mga kapatid. Pero hindi. Dahil yung knowledge na meron tayo ngayon ay marahil nalinlang na tayo ng kaaway na akala natin tama pa yung ginagawa natin where in fact mali na pala. And because of that, mga kapatid, because they ate the fruit, mga kapatid, nagkaroon ng impyerno, mga kapatid.
And mga kapatid, ang tawag doon sa tree na yun, mga kapatid, is tree of knowledge of good and evil, mga kapatid. Di ba tama? Tree of knowledge of good and evil. Sorry ko, medyo mabilis ha. Pero intindi natin mabuti, mga kapatid, na yung knowledge na gusto ng Diyos is yung knowledge about sa Kanya. Hindi about sa tama at mali, mga kapatid. Pero wala na tayong magagawa dahil kumagat na sila. Hindi na natin maibabalik. Hindi na natin pwedeng sisihin si Adan at Eva. Bakit kasi kayo kumagat? Ang bobo-bobo nyo. Kasi lahat tayo kumagat na rin dito, mga kapatid. Now, mga kapatid, the knowledge from the tree was supposed to be passed on to the next generations, mga kapatid. It was supposed to be passed on from Adam and Eve to Cain and Abel, mga kapatid, to Seth, mga kapatid, to Noah, to Abraham, mga kapatid. Imagine the influence of Adam and Eve, mga kapatid. Kung hindi sana sila kumagat doon sa prutas, mga kapatid, sana walang bagyo noong panahon ni Noah. Sana hindi na tinempt ng Diyos si Abraham na ialay si Isaac, mga kapatid. Sana hindi na kailangan ng Passover, mga kapatid. Sana hindi na kailangan yung tabernacle na mag-offer ng mga alay, mga kapatid, para lang mapatawad ang ating mga kasalanan, mga kapatid, noong panahon nila. Imagine the influence. Isang pagkakamali lang na wala yung knowledge na meron sila, mga kapatid. Gets, mga kapatid? It was supposed to be passed on to the next generation hanggang sa atin, mga kapatid. However, because of the curiosity, because of the selfishness of Adam and Eve, they ate the fruit and the entire humanity suffered. And guess what, mga kapatid? We are Adam and Eve. Because of our selfishness, because of our curiosity, we also bite the fruit, mga kapatid, instead of passing the knowledge to others, mga kapatid. Kaya kadalasan sa mga bata ngayon, mga kapatid, tinutularan tayo, mga kapatid. Alam niyo kung bakit nagkakamali yung mga bata? Dahil din sa mga pagkakamali natin, mga kapatid. We bite of the fruit, that is why yung mga bata ngayon, mga kapatid, ay nagkakamali rin dahil akala nila tama yung ginagawa natin, mga kapatid. Come on, mga kapatid. Dahil sa isang pagkakamali lang, mga kapatid, na wala yung knowledge na gusto ng Diyos, mga kapatid. At ang sabi ni Brother Job, mga kapatid, lost humans need a loving and a personal Savior, mga kapatid. That is why there is Jesus Christ, mga kapatid, na naging sacrifice, mga kapatid, para mapatawad yung kasalanan natin dahil sa pagkagat lang sa prutas na yun, mga kapatid. Gets po ba natin, mga kapatid? Amen. Now, mga kapatid, the problem is that, mga kapatid, the influence of the world is too strong. Sabi to ni Pastor John nung fasting, mga kapatid. The influence of the world is too strong. And the problem is that most, if not all of us, ate of the fruit too, mga kapatid. We are all guilty. Kumagat din tayo, mga kapatid. Isinisisi pa natin kina Adan at Eva, nakikikagat din tayo, mga kapatid. Konting kagat, konting sarap, mga kapatid, nahuhulog ka agad tayo, mga kapatid. Tapos sisisihin natin sina Adan at Eva na matagal lang patay. Come on, mga kapatid! Tagal lang nananahimik ng mga taong yun, mga kapatid. Sila pa rin nasisisi. Tapos sisisihin natin si Satanas kapag nagkasala tayo as if si Satanas yung gumawa ng kasalanan, mga kapatid. Si Satanas nagtetempt lang, mga kapatid. Pero kumagat naman tayo, mga kapatid. Come on! Siguro napapakanta na lang si Satanas. Ako ang nakikita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Kawawa naman si Satanas, mga kapatid. And I want to tell you right now, mga kapatid, that God wants to bring that knowledge back, mga kapatid. God wants to give you the uncorrupted knowledge that Adam and Eve, mga kapatid. And what is that knowledge? The knowledge and the understanding of who God is in your life, mga kapatid.
Kailangan malaman natin, sino ba talaga ang Diyos sa buhay ko? Ano ba talaga ang purpose ng Diyos sa buhay ko? Ano nga ba ang purpose bakit nandito ako ngayon sa simbahan? Ano ba ang purpose bakit naglilingkod ako? Ano ang purpose bakit nagdarasal ako? God wants to let you know that, mga kapatid. Gusto ng Diyos ay ipa-experience sa'yo yung knowledge na meron doon sa Garden of Eden, mga kapatid. Pero paano, mga kapatid? Paano? Huwag kayong mag-alala, may solusyon. Mga kapatid, however, ang dami kong however, the sad truth and the sad reality, mga kapatid. Alam naman natin yung concept of grace, faith, and obedience, mga kapatid, di ba? Alam natin na kailangan ng grace ng Diyos. Yung grace ng Diyos is yung pagkakapako niya sa krus, mga kapatid, yung pagkamatay niya, yung muling pagkabuhay niya. That is the grace. The faith is putting faith in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kailangan maniwala tayo na namatay, nalibing, at muling nabuhay si Jesus. At yung obedience doon, kailangan sumunod tayo, mga kapatid, sa steps of salvation na sinasabi niya. And that is repentance. Kailangan natin magsisi, water baptism. Kailangan nating mabautismuhan sa tubig. And Holy Spirit baptism. Kailangan matanggap natin ang banal na Espiritu ng Diyos. Ayun yung alam natin na steps of salvation, mga kapatid. However, hindi porket nagrepent ka, nabautismuhan ka, at nagkaroon ka na ng banal na Espiritu ay mapupunta ka na sa langit. Amen? Hindi ako naniniwala, mga kapatid, sa sinasabi nila na faith, water baptism, and Holy Ghost baptism lang sapat na, mga kapatid. Dahil if you do not have that change in your attitude, that change in your character, mga kapatid, you are still not worthy of going to heaven, mga kapatid. Sabi nila na wala daw ambag yung gawa natin dito sa lupa sa kaligtasan natin. No! Kalokohan yan, mga kapatid. E di sana, once naka-receive ako ng Holy Ghost, nabaptize ako, nagrepent ako, e di sana pwede na ako mamuhay sa kasalanan. Pero hindi. Di ba, mga kapatid? Kailangan pa rin natin mamuhay according sa kalooban ng Diyos. Sa tama, mga kapatid. Kaya huwag kayo maniniwala na sa sinabi naman ng palataya ka lang maliligtas ka na kahit wala kang gawin. Hindi totoo yun, mga kapatid. Dahil ang hindi pagsunod sa utos ng Diyos ay kasalanan, mga kapatid. Kapag alam mo yung tama at hindi mo ginawa, mga kapatid, ito ay isang kasalanan, mga kapatid. And what does God wants us to do, mga kapatid? Ang sabi dito, mga kapatid, God wants us to influence the world by passing them the fruit. Because this fruit contain the knowledge that God wants us to have, mga kapatid. This contains the gospel, mga kapatid. However, hindi natin ipinapasa sa iba. Selfish tayo eh. Ayaw nating maligtas yung kaibigan natin eh. Ayaw nating maligtas yung mama at papa natin. Ayaw nating maligtas yung mga kapatid natin, mga kapatid. Kaya tayo lang yung nandito sa simbahan kasi gusto natin tayo lang yung banal, mga kapatid. Tapos pag uwi mo, sasabihan ka pa ng simba-simba ka pa, hindi ka naman nagbabago. Bakit ganun yung mindset nila, mga kapatid? Kasi hindi mo pinapasa sa kanila. Paano nila malalaman yung kailangan nilang malaman kung hindi mo pinapasa sa kanila? We need to pass them the fruit. We need to pass them the knowledge. At ang masama dito, mga kapatid, ang malungkot dito, mga kapatid, sariling nanay natin, sariling tatay natin, sariling kapatid natin, nahihiya tayo sharean ng salita ng Diyos. Bakit? Hindi nyo ba sila mahal? Mahal nyo sila, di ba? E anong naghahadlang sa inyo? Hiya? Shame? Kung naghahadlang sa inyo ang shame, balikan nyo yung mga lessons sa D-class. Tutulungan kayo nun para mawala yung shame nyo, mga kapatid. Hayaan na lang ba natin silang mag-suffer nang wala silang knowledge? Take note, ang sabi sa Bible, they will perish, they will suffer because they lack knowledge. They lack knowledge of who Jesus Christ is, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Nakakahingal pala. No, mga kapatid, what is the fruit na tinutukoy dito, mga kapatid? Hindi ito literal na bibigyan mo sila ng apple, mga kapatid, ha?
Baka mamaya, sabi nyo, ito apple. Ito yung knowledge ni Jesus Christ. Hindi ganun mga kapatid baka, baka pag-uwi nyo ng bahay, bigyan sila ng apple. Ito si Jesus Christ. Kainin mo, maliligtas ka. hindi ganun Hindi ganun yun mga kapatid. Now mga kapatid, what is the fruit? The fruit is Acts chapter 2 verse 38 mga kapatid. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Other term for that gift mga kapatid is the fruit of the Holy Spirit mga kapatid. Gets? So, Tagalog nga pa ng Acts 2:38. Pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen mga kapatid. Praise God. Sabi sa Acts 2:38 mga kapatid, we need to repent, we need to be baptized in water, we need to receive the gift of the Holy Ghost mga kapatid. Marami nakaka-misunderstand nitong verse na to mga kapatid. Akala natin dito, ang tinutukoy mga kapatid is the Holy Spirit na nag-i-speak in tongues tayo mga kapatid. No! We need to receive the fruit. We need to receive the gift mga kapatid. Evidence lang yun mga kapatid. Speaking in tongues, ipagsasalita ng iba't ibang mga wika, evidence lang yun na tayo ay mayroong banal na espiritu sa atin mga kapatid. Evidence lang yun. But what we need more is the fruit na ibibigay ng Diyos once natanggap mo ang banal na espiritu. Amen? Amen, gets? Now, Acts 1:8 mga kapatid, ang sabi rito, but you shall receive power after that the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses to me into Jerusalem and in all Judea and Samaria and in the uttermost part of the earth, mga kapatid. You shall receive power, mga kapatid. Now, mga kapatid, ano yung matatanggap natin kapag tayo nagkaroon ng Holy Spirit? Kakaroon tayo ng fruit or ng gift at magkakaroon tayo ng power, mga kapatid. Gets? At mamaya, iisa-isahin natin yung mga fruit na nasabi sa Bible, mga kapatid. And then in Galatians chapter 5 verse 22 to 23 mga kapatid, ito yung nagulat ako kasi same kami ni Ate May mga kapatid noong nagturo siya. Wait lang, hanapin ko lang. Galatians chapter 5 verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing, there is no law. What God wants you to receive, mga kapatid, is not the Holy Spirit lang. God wants you to receive that love, that joy, that peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, mga kapatid. Ayun yung tinutukoy sa Acts 2:38 na gift of the Holy Ghost, mga kapatid. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? Kaya questionin natin yung sarili natin. Kung meron ba talaga tayong banal na espiritu sa puso natin? Namumuhay ba yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control sa puso natin, mga kapatid? Dahil kung hindi, baka ibang espiritu ang nasa atin. Baka nalilin lang tayo. Akala natin banal na espiritu, ibang espiritu na pala, mga kapatid. And take note, hindi ako nagbibiro. Because there are deceiving spirits written in the Bible, mga kapatid, na akala natin espiritu ng Diyos. Come on, mga kapatid. Now, mga kapatid, we will begin with love. Ang sabi ni Ate May nung Friday, sabi natin May, the fruit of the Spirit is attitude. Tama ba, Ate May? Attitude. Sabi niya, the fruit of the Spirit is attitude. Now, mga kapatid, kapag sinabi natin attitude, ito yung ginagawa natin, mga kapatid. Ito yung nakikita ng ibang tao sa atin, mga kapatid. Let us ask ourselves, nakikita ba yung love sa atin, mga kapatid?
Number one evidence pa lang ito mga kapatid, love. Meron ba tayo nito sa puso natin mga kapatid? Number one pa lang, marami ng mukhang disappointed. Meron pang 8. At ang sabi ni Ate May nung Friday mga kapatid, hindi pwedeng isa lang ang meron tayo. Hindi pwedeng 8 lang ang meron tayo. Kailangan meron tayo mga kapatid. Kailangan merong pagmamahal sa atin mga kapatid. Kasi paano natin sila i-influensyahan kung hindi natin sila mahal? Siguro mahal natin sila mga kapatid, pero hindi unconditional mga kapatid. There are different types of love mga kapatid. And God wants us to have that unconditional love towards them. Because that is what the love of Christ for us mga kapatid. Now mga kapatid, do we really have the love? O hate pa rin yung nangunguna sa puso natin mga kapatid? We should love them, not hate them mga kapatid. We should convict them, not condemn them mga kapatid. We should show empathy and not apathy mga kapatid. Kailangan merong pagmamahal mga kapatid. That is why mga kapatid, sobrang natutuwa akong nakikita rito si Brother Kokoy mga kapatid. Kung hindi nyo pa siya kilala mga kapatid, ay mga kapatid nasa likod, si Brother Kokoy mga kapatid. Sobrang tagal naming ipinalangin ni Papa si Brother Kokoy na makapagsimba mga kapatid. At alam nyo kung ano ang nakapagpasimba sa kanya mga kapatid? Love ni Sister Nining mga kapatid. Imagine mga kapatid, imagine a world full of love. Mga kapatid, it only takes love for us to influence them to seek Jesus, mga kapatid. Now, mga kapatid, love, not hate, conviction, not condemnation, empathy, not apathy, mga kapatid. Tatandaan niyo po yan, mga kapatid, ha? Number 2, joy, mga kapatid. Ang dami rito mga kapatid, pagpasok pa lang ng church, yung mukha parang hindi mo na maipinta eh. Bakit hindi kayo masaya kapag pumapasok kayo sa church? Dahil ba sa mga problema mga kapatid? Seryoso kanina tinitignan ko talaga yung mga pumapasok sa church. May mga Hindi pa kayo masaya magsisimba kayo mga kapatid? Kasi kung merong araw mga kapatid na dapat masaya tayo, this is Sunday mga kapatid. During Sunday, wala tayong work, wala tayong pasok sa school. Walang ligo, Tor. Kaya pala walang ligo. Okay lang yan, basta masaya tayo. Mga kapatid, sad reality is that a lot of youth, mga kapatid, leave the church because they cannot see joy in the church, mga kapatid. Maraming kabataan, mga kapatid, ang hindi na nagsisimba dahil tingin nila wala na yung saya na mayroon sila sa church, mga kapatid. At ang kakalungkot isipin, mga kapatid, noong nakaraan ng youth service kami, mga kapatid, wala pa kaming 20 nila Ate May, nila Joy, mga kapatid. Nakaka-disappoint, mga kapatid, dahil sobrang pinaghandaan namin yung youth service na yun, mga kapatid. Ngayon si Coco gumagano, no? Sobrang pinaghandaan namin yung youth service na yun, mga kapatid, and then sobrang walang pumupunta. And we cannot blame them, the youth, na hindi pumunta, mga kapatid. Dahil maaaring merong rason kung bakit hindi sila pumunta. Maaaring hindi na sila masaya dito sa church, mga kapatid. Ngayon tatanungin kayo mga hindi pumunta, hindi na ba kayo masaya? Hindi, seryoso mga kapatid. Baka merong reason bakit hindi na sila masaya sa pagpunta sa church, mga kapatid. Because the church should be a place of joy, of a celebration, mga kapatid. Dahil ayun yung gusto ng Diyos, mga kapatid. Pero bakit? Hindi ko alam kung bakit, mga kapatid, maraming youth ang hindi na masaya. Even mga tatay, mga kapatid,
Even mga nanay, hindi na masaya sa pagpunta sa church, mga kapatid. At kailangan natin gawan ng solusyon ito, mga kapatid, before pa lumala, mga kapatid. Dahil sayang ang mga kaluluwa na naglilingkod sa Diyos, mga kapatid, kung mawawalan din ng joy sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. We should always bring back that joy in the Holy Spirit, mga kapatid. The next one, mga kapatid, is peace, mga kapatid. Dami sa atin dito, daming kaaway. Pati ako. Hindi na naman natin maiwasan magkaroon ng kaaway, mga kapatid. Basta wag tayo yung gagawa ng kaaway. Hindi tayo yung reason bakit may kaaway tayo. Baka mamaya tayo yung nagsisimula ng gulo eh. Amen, mga kapatid? Perhaps one of the reason why people don't go to church because they don't feel the peace that they are looking for in the church, mga kapatid. Siguro hindi nila nakikita dito na yung kapayapaan na hinahanap ng puso nila, mga kapatid. Kasi sa mundo, mga kapatid, sobrang gulo na ng mundo, mga kapatid. Sobrang chaos. Gera, mga kapatid. Grabe na yung mundo, mga kapatid. At each and every one of us here, mga kapatid, lahat tayo dito may pinagdadaan ng mga kapatid na kailangan ng kapayapaan, mga kapatid. At kailangan maiparamdam natin sa kanila na mayroong kapayapaan sa simbahan, mga kapatid. Dahil kung hindi, mga kapatid, we will fail as a church, mga kapatid. Mga kapatid, patience. Ito yung parang, sa tingin ko, ito yung pinakamahirap eh. Sa lahat, mga kapatid eh. Kasi, konting ano lang, mga kapatid, mapapamura ka na eh. But mga kapatid, we need patience, mga kapatid. We need patience who will not get tired of praying for them. We need patience who will not get tired of telling them how Jesus loves them so much, mga kapatid. We need patience na mangangamusta sa kanila, mga kapatid. Dahil walang ibang gagawa nun, kundi tayo rin, mga kapatid. We need patience na pupunta sa bahay nila, kakatok sa kanila, tapos mangungutang. Mangungutang nila. We need patience, mga kapatid. Kailangan natin ng mahabang pasensya kung gusto nating ma-disciple ang iba, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Kindness, mga kapatid. Baka kaya hindi natin sila napapasimba, mga kapatid, dahil hindi talaga tayo mabait. Come on, yung mga anak dyan. Yung mga magulang nyo, baka hindi nagsisimba dahil hindi nila nakikita sa inyo yung pagbabago na dulot ni Jesus Christ, mga kapatid. We need to be kind, we need to be good, mga kapatid, to them. Baka kaya hindi sila nagsisimba dahil hindi rin tayo naguhugas ng plato. May excuse na. Walang tubig, walang ligo, wala pang hugas plato. Dapat wala rin kain. Kapag walang naghuhugas ng plato, dapat walang kumakain. Hindi, seryoso, mga kapatid. Baka ayun yung reason. Baka hindi kayo naghuhugas ng plato kaya hindi sila nagsisimba. Hindi ako nagbibiro. Baka kailangan lang makita ng mga magulang natin na yung sipag sa atin. Baka kaya hindi sila nagsisimba kasi tamad tayong mag-aral, mga kapatid. Sobrang hirap ng ginagawa ng mga magulang natin, mga kapatid, para lang mapaaral tayo, para lang mapakain tayo, mga kapatid. Suklian man lang natin ng kahit kaunti, mga kapatid. Makita man lang nila sa atin na namumuhay si Jesus sa puso natin, mga kapatid. Hindi naman natin kailangan mag-provide agad sa pamilya, mga kapatid, kapag hindi pa kaya eh. Pero the point is, just contribute what we can. Hindi naman kailangan ng pera ka agad. Sometimes, kailangan mo lang maging mabuting anak. At baka sa pagiging mabuting anak, nakikita nila, ay, nagsisimba to, mabuting anak to. Ako hindi ako mabuti, nakakahiya naman. Baka kailangan ko na rin magsimba para maging mabuti rin ako. Amen, mga kapatid? Next one is goodness. Ano bang pinagkaiba ng kindness sa goodness? Ang kindness siguro is kabaitan. Ang goodness is
kabutihan. Anong pinagkaiba? Ayun mga kapatid, let us always choose to be good, even if others are not, even if others do not, and even if others cannot be good, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Mabuti ba tayo? Amen. Next one, mga kapatid, faithfulness. Faithfulness in our family, faithfulness in our relationship, and faithfulness to God, mga kapatid. Baka kaya hindi nagsisimba yung mga anak natin, mga kapatid, dahil may kabit tayo. Sad reality. Simba-simba ka pa, ganyan ka naman. Simba ka kapag linggo, sa ibang araw, sa iba ka umuuwi. Baka kaya hindi natin nadadala yung mga anak natin, mga kapatid. And we can still change it now, mga kapatid. All we need to do is to decide. Kailangan natin magdesisyon na itutuwid natin yung ating mga pagkakamali, mga kapatid. Yung ating mga mali, mga kapatid, yung ating mga... Inulit ko pa yun. Kailangan natin mag-decide na magbabago tayo, mga kapatid. Amen? Amen? Hindi lang natin kailangan ng faithfulness sa Diyos, kailangan din natin ng faithfulness sa ating asawa, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kaibigan, at sa ating bebe. Sana all. Sana all ko ako, no? Oy, dapat isa-isa lang. Kaya kami nawawalan eh. Anim kay Coco. Ay, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday lang pahinga. Pero seryoso, mga kapatid, we need to be faithful. In everything we do, we need to be faithful, mga kapatid. Na mga kapatid, I will focus on gentleness. Mga kapatid, naniniwala naman tayo, mga kapatid, that an open rebuke is better than a secret love, mga kapatid. However, there is a huge difference, mga kapatid, between rebuking and shaming, mga kapatid. Rebuke is good. Wala tayong problema sa rebuke. However, when we shame people because of their sins, mga kapatid, ano raw? Anong Tagalog? Kapag pahinuhod? Basta yun na yun. Kapag pahinuhod. There is a huge difference between rebuking and shaming, mga kapatid. Now, we rebuke, okay lang yun. But when we shame people because of their sins that they did, mga kapatid, mali na iyon. There is also a huge difference between rebuking with the right intention and rebuking using our judgment and prejudice, mga kapatid. Na mga kapatid, siguro may mga taong hindi nagsisimba, mga kapatid, dahil sa judgments natin towards them, mga kapatid. Na-hurt sila because of what we told them, mga kapatid. Yes, we can rebuke them, mga kapatid, but please let us be gentle in rebuking them. Dahil, mga kapatid, I once experienced this, mga kapatid. Hindi ko nasasabihin kung sino. Dati yun 2018 yata, 2017 ganon. I was offended with a, kasi I felt that it wasn't a rebuke, but instead shaming me, mga kapatid. And now I get why a lot of people do not go to church because sinasabi nila, mga kapatid, na baka kasi masunog kami. At hindi sila nagbibiro, mga kapatid. Dahil baka masunog sila sa mga pagtingin natin sa kanila, mga kapatid. I have a lot of friends sa school, mga kapatid. I asked them why they don't go to church anymore, mga kapatid. And it is one of their reasons, mga kapatid. Christian sila. And it is one of the reasons why, mga kapatid, they felt being judged, mga kapatid. Let us rebuke, but let us not judge.
Let us convict the sin, but let us not condemn the sinner, mga kapatid. God loves the sinner, but He hates the sin, mga kapatid. Gets po ba, mga kapatid? Lahat tayo dito nagkakasala, mga kapatid. Lahat tayo dito deserve ma-convict. But wala dito ang deserve ma-condemn, mga kapatid, because of our sins, mga kapatid. So, let us be careful with our words na binibitawan natin, mga kapatid, sa kanila, mga kapatid. Kasi kahit gaano pa natin sila ka-close, mga kapatid, lalo sa mga hindi natin ka-close, mga kapatid, mas masakit yun kasi sa feeling nila, sino ka? Para sabihin ako niyan, mga kapatid. Yet, ang problema kasi, mga kapatid, is, ayun nga, corrupted yung knowledge na meron sila. Because, dahil dun sa sinabi natin kanina, because of Adam and Eve, they have corrupted knowledge and they cannot fully understand that rebuke, mga kapatid. So, kung sa tingin natin rebuke ito, pero sa kanila pala hindi, let us adjust ourselves, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? So, an open rebuke is better than a secret love, but we should always choose our words, choose our intentions, and choose the way we deliver it to them, mga kapatid. Amen? Kailangan natin maging gentle palagi, mga kapatid. And last one, mga kapatid, self-control, mga kapatid. The last one, self-control. Marami sa atin dito, mga kapatid, ang konting ano lang, Kung merong pumapangalawa sa patience na mahirap gawin ito, mga kapatid. Namatay ka lang sa CODM, magmumura ka na. May nakita ka lang meme ni Cyril Manabat, shinare mo na. Ay, joke lang. Sobrang hirap kontrolin ng sarili, mga kapatid, kapag wala ang banal na espiritu sa atin. JM, magbago ka na. Minention pa dun si si Tita Leia. Si Kaya Jobs ata yung nag-mention nun. Natawa ako dun. Dinilit mo na ba yun? Ay, mga kapatid, sobrang hirap kontrolin ng sarili kapag wala ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Actually, lahat naman to, sobrang hirap magmahal, sobrang hirap maging masaya, sobrang hirap magkaroon ng peace of mind, maging mapagpasensya, mga kapatid, maging mabuti, maging mabait, maging faithful, maging gentle, at magkaroon ng self-control kapag wala ang Diyos. At minsan, akala natin, nandito pa ang Diyos pero wala na pala. Minsan, nadi-deceive tayo na nandito pa ang Diyos pero wala na pala, mga kapatid. Because of the corrupted knowledge, mga kapatid. Feeling natin ang runong-runong natin sa Bible, mga kapatid. Pero hindi natin na-apply yung karunungan na meron tayo. Hindi sapat ang preaching na ito para mabago kayo, mga kapatid. Kailangan nyo ng encounter with God, mga kapatid. At kung kailangan nyo, kailangan din nila. We need to show them our love. We need to show them that there is joy in serving God. We need to show them that there is peace of mind in the church. We need to show them kindness and goodness, mga kapatid. We need to show them our faithfulness, mga kapatid. We need to show them na gentle tayo sa kanila, mga kapatid, habang inaalalayan natin sila pabalik kay Kristo, mga kapatid. We need to show them how to control themselves, mga kapatid, in times that are dark, mga kapatid, na hindi nila alam ang gagawin, mga kapatid. Pero ang problema kasi, mga kapatid, instead of giving them the fruit, mga kapatid, instead of giving them the fruit, yung fruit na yun, mga kapatid, ito po yung ipinambabato natin sa kanila. In John chapter 8, verse 7, mga kapatid,
Si Mary Magdalene, mga kapatid. Mary Magdalene ulit, di ba? Favorite ko talaga yun eh. Hindi ko sure kung siya yung Mary Magdalene na same nag-shed ng tears. Pero according to Bible scholars, mga kapatid, siya daw yung Mary Magdalene na yun, mga kapatid. Si Mary Magdalene, mga kapatid, John chapter 8, verse 7, may mga tao doon, mga kapatid, nakapaikot sa kanya. May mga tao roon nakapaikot sa kanya, mga kapatid. May mga hawak-hawak na bato, mga kapatid. Si Mary Magdalene is a sinful woman, mga kapatid. Siya ay prostitute, mga kapatid. Prostitute, sinful woman, at ang tingin ng mga tao sa kanya ay madumi, mga kapatid. At babatuhin na siya ng mga tao. Pero biglang dumating si Jesus Christ, mga kapatid. At ang sabi ni Jesus Christ, kung sino ang walang kasalanan, siya ang maunang bumato. At lahat ng tao ay ibinaba nila ang kanilang kamay at ang mga bato, mga kapatid. Because lahat sila ay nagkasala, mga kapatid. Lahat tayo ay dito ay nagkasala, mga kapatid. Hindi ko pwedeng batuhin si Kuya Kokoy dahil sa kasalanan niya. The same way na hindi niya ako pwedeng batuhin dahil sa kasalanan ko. Hindi tayo pwedeng batuhin ni Pastor John dahil sa kasalanan natin, mga kapatid. He can rebuke us, yes. He can tell us na, uy, mali yan. He can guide us, mga kapatid. But He can never condemn us. He can never stone us to death, mga kapatid. Dahil sa kasalanan natin, mga kapatid. Pero bakit tayo? Bakit tayo? Meron tayong knowledge and understanding of who Jesus is. At alam natin na hindi natin sila dapat batuhin, pero bakit tayo pa ang unang bumabato? Bakit ginagamit natin yung knowledge na meron tayo para batuhin sila? Come on, mga kapatid. We do not have the right nor the privilege to pick up this fruit and to stone them, mga kapatid. Maging ako, mga kapatid, hindi ako karapat-dapat na nandito ngayon sa pulpit. Dahil kahapon, last week, nagkasala rin ako, mga kapatid. And take note, lahat ng kasalanan ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. If we condemn fornication, mga kapatid, let us also condemn that lie. No, wag pala natin i-condemn. If we convict fornication, mga kapatid, why not we convict those white lies, mga kapatid? That white lie is still a sin, mga kapatid. Nagsiset kasi tayo ng standards ng, yung ganitong kasalanan, mababa lang. Yung ganitong kasalanan, sakto lang. Yung ganitong kasalanan, mataas. What about come on, mga kapatid? Ang dami nating kasalanan nagagawa na akala natin okay lang. Dahil nga, nakorrupt yung knowledge na meron tayo. Akala natin okay lang magsinungaling kay mama. Akala natin okay lang yung pakondi-konding pagkuha ng piso sa wallet, mga kapatid. Those are still sins, mga kapatid. And if we convict yung mga kasalanan na akala natin malalaki, mga kapatid, i-convict din natin yung mga kasalanan nating maliliit. Dahil pantay-pantay lang yun sa paningin ng Diyos. Sino dito nagsinungaling kaninang umaga? Wala pa? Weh! Sino dito nakapagmura? Walang umaamin. Asin is asin, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Huwag natin babyhin yung mga kasalanan natin. Dahil kahit pa konti-konting pagsisinungaling lang yan, lalaki at lalaki yan, mga kapatid. Dadami at dadami yan, mga kapatid. Hanggang sa maging bihag ka na nito, mga kapatid. Huwag tayong mag-set ng standards natin, mga kapatid, sa sarili natin. Dahil hindi tayo Diyos, mga kapatid. Ang Diyos lang ang tanging makapaghuhusga sa mga kasalanan natin, sa mga ginagawa natin, mga kapatid. Amen, mga kapatid? Kaya hindi porket nakapagsalita ka ng kasinungalingan, mga kapatid, ay exempted ka na, mga kapatid. Ay maliligtas ka na, mga kapatid. That is still a sin. And you still need that, mga kapatid.
to change that, mga kapatid. Yet, God did not stone you, mga kapatid. Hindi ka binato ng Diyos. He still have compassion towards you, mga kapatid. Still have that love, mga kapatid, that care. But take note, mga kapatid, darating at darating ang panahon na ang grasya ng Diyos ay mawawala. Kaya wag natin sasamantalahin ang paggawa ng kasalanan. Yes, God is forgiving, but when we use God or the grace of God to sin, mga kapatid, sa no, mga kapatid, God will forgive you, yes, but God will not let you repeat that sin, mga kapatid. Kaya shame to those who use Bible verses, mga kapatid, para mapagtakpan yung kanilang mga kasalanan, mga kapatid. I know a lot of pastors, a lot of leaders, mga kapatid, using the Word of God. Wala akong binabanggit na organization, ha? But I know a lot of pastors and a lot of leaders using the Word of God para pagtakpan ang kanilang mga kasalanan, mga kapatid. Come on, change! Huwag mong antayin na ang Diyos pa ang maningil sa'yo, mga kapatid. You will not change, mga kapatid. You will perish. You have the knowledge. Mas marunong ka kaysa sa akin. Mas marunong kayo kaysa sa akin. Mas marunong kayo kaysa sa amin na nandito sa church. At huwag mong gawing dahilan ang karunungan na yan para pagtakpan ang pagkakamali. You need to change. Don't use the grace of God. Oo, papatawarin ka ng Diyos. Pero kapag pinaulit-ulit mo pa yan, kapag pinaulit-ulit nyo pa yan, magtanda kayo. Dahil kung ang Diyos nahahabag, ang Diyos nagagalit din. Ang Diyos nagagalit din, mga kapatid. Hindi lang sa mga pastor, hindi lang sa mga leader, ngunit pati sa lahat sa atin, mga kapatid. Kaya habang meron pang pagkakataon, mga kapatid, habang meron pang pagkakataon, let us take this chance to change. Kasi ang problema sa atin, sige, change na ako ngayong linggo, Monday, sige. Tapos pagka-Tuesday, Diyos ko, ginawa ulit. Paano kung mamaya rapture na? Paano kung bukas rapture na, tapos nagawa mo ulit yung kasalanan na yun? Sige, bye-bye. Wala ka dyan. God is a gracious God. But when He gets angry, mga kapatid, you will never like how His wrath will take place on you, mga kapatid. Now, mga kapatid, there is a beautiful story in Facebook, mga kapatid. Sabi rito, think about this for a second. Jesus knew. He goes into that room with His disciples. He knows He is going to be betrayed. Ito yung Last Supper, mga kapatid. Alam ng Diyos na isa sa kanila ay ibebetray siya, mga kapatid. He knows it is Judas who will turn against Him. He knows that he has been sold out for a handful of silver, is stabbed in the back by one he has poured his life into. Yet, in that room, hours before the death of Jesus, Judas ate too, mga kapatid. Jesus fed Judas too. Jesus prayed for Judas too. Jesus washed Judas' feet too. I struggle to fathom that kind of love. A love that would feed the mouth that deceived you. A love that would wash the treasonous feet of the traitor. A love that could forgive even the vials of betrayals. I honestly struggle to comprehend it, and then suddenly, I realized that I am Judas. And that moment, I am so thankful and altogether overwhelmed that Judas ate too, mga kapatid. Noong Last Supper, mga kapatid,
nandoon lahat ng disciples, including Judas, mga kapatid. Alam ng Diyos na siya ay ibebetray ni Judas. Alam ng Diyos na ibebenta ni Judas si Jesus Christ. Alam ni Jesus na ibebenta siya ni Judas for a few pieces of silver, mga kapatid. Dahil mukhang pera si Judas eh. Pero mga kapatid, imagine yung pagmamahal na meron si Jesus kay Judas. Na despite na alam na niyang ibebetray siya, kinakain niya pa rin, binigyan niya pa rin ng wine, mga kapatid. Hinugasan niya pa rin yung paa, mga kapatid. But remember, mga kapatid, that we are Judas. We ate of the fruit too, mga kapatid. Kumagat din tayo, mga kapatid. Like Adam and Eve, like Judas, we also has beaten the fruit, mga kapatid. Kumagat din tayo. Pero, yung pagmamahal ng Diyos para sa atin, hindi pa rin nagbago, mga kapatid. Despite our sins, despite our weaknesses, despite our imperfections, despite our flaws, mga kapatid. And you know what, mga kapatid? Despite being Judas, I have a good news to you, mga kapatid. Sabi ni Jamaica, your mistake is not a definition of who you are. It is a definition of how good God is that He can forgive you. Ulitin ko, mga kapatid, your mistake is not a definition of who you are. It is a definition of how good God is that He can forgive you, mga kapatid. Asa pala si Jamaica? Ayun, mga kapatid, na despite our sins, mga kapatid, God remains faithful to His word that He will forgive us, mga kapatid. And if God forgives us, mga kapatid, God will also forgive our parents, our children, our brothers and sisters, our family, our friends, mga kapatid. At hindi nila ito malalaman kung hindi natin sila i-impluwensyahan, mga kapatid. Now, mga kapatid, Judas versus Peter, mga kapatid. You know what I love about Peter, mga kapatid? Kasi parehas sila ni Judas eh. Si Judas, binetray niya si Jesus Christ, binenta niya si Jesus Christ. Si Peter, ipinagkaila. Tama ba yung Tagalog? Ipinagkaila ni Peter si Jesus Christ, mga kapatid. At hindi lang isang beses. 3 beses niyang ipinagkaila si Jesus Christ, mga kapatid. Sa tanong ng mga tao kay Peter, kilala mo ba si Jesus? Ha, sino yun? Hindi ko kilala yun. Unang beses. Tapos tumilaok yung manok, mga kapatid. Kaya merong Senyor Pedro na manok, mga kapatid, dahil kay Peter. Seryoso. Dahil kay Peter yun, mga kapatid, yung manok na binibenta, mga kapatid, lechon manok, dahil kay Peter yun. Pangalawang beses, tinanong siya, kilala mo ba si Jesus? Ha, hindi ko kilala yun. Tumilaok ulit yung manok, mga kapatid. Pangatlong beses, mga kapatid, kilala mo ba si Jesus? Hindi, sino yun? Tumilaok ulit yung manok, mga kapatid. Pero alam nyo, kahit ipinagkaila ni Peter si Jesus, bakit gusto ko siya? Kasi humingi siya ng tawad kay Jesus na hindi nagawa ni Judas, mga kapatid. Dahil si Judas, sa sobrang pag-condemn niya sa sarili niya, nagpakamatay siya, mga kapatid. Sa tingin ko, mga kapatid, papatawarin siya ni Jesus Christ eh. Kung humingi siya ng tawad, 'di ba? Papatawarin siya. Kasi yung isang nasa cross, yung isang magnanakaw na nasa cross, katabi ni Jesus Christ, mga kapatid, he only had faith in Jesus Christ during that time na nakakrucify sila, mga kapatid. At ang sabi ni Jesus Christ, ngayon din, dadalhin kita sa paraiso. Naniwala lang yung katabi ni Jesus Christ doon sa cross, mga kapatid. What more?
If he repented of his sins, if Judas only repented of his sins, and we are Judas, if we only repent of our sins, God is faithful to clean us from all unrighteousness, mga kapatid. Ganoon ka-faithful ang Diyos sa ating mga kapatid na despite ng kahit ilang beses natin siyang ipagkaila, mga kapatid, kagaya ng ginawa ni Pedro, pero pinatawad pa rin niya si Pedro, mga kapatid. Now, mga kapatid, we only need to repent. Marami sa atin dito ang nabautismuhan na sa tubig. Yung mga hindi pa nababautismuhan, kailangan nyo mabautismuhan. Pero before kayo mabautismuhan, kailangan nyo muna ng deep understanding ng salvation or ng kaligtasan na mayroon kay Jesus Christ. We need the Holy Spirit, mga kapatid. Now, mga kapatid, sabi ko sa inyo kanina, hindi sapat ang grace, faith, obedience, mga kapatid. Bakit ko sinasabi yon? Kasi ang obedience na tinutukoy natin, mga kapatid, ay yung obedience na mabautismuhan sa tubig at makareceive ng Holy Ghost, mga kapatid. Ayun lang yung obedience na gusto nating sundin. But God also tells us in Matthew 28:19, go ye, therefore, mga kapatid, baptizing all nations in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, mga kapatid. We need to go. At kapag hindi natin sinunod yung kautusan ng Diyos na yun, mga kapatid, sa tingin ba natin maliligtas tayo? No. Dahil uulitin ko, mga kapatid, kapag alam mo ang tama at hindi mo ginawa, ito ay kasalanan sa Diyos. Pero bakit hindi pa rin natin ginagawa? What is our reason? Ano yung reason natin bakit hindi tayo nagsosoul win? No one is exempted, mga kapatid. We all need to go. We need to have the faith. We need to have the grace. The grace already binigay na ng Diyos. We need to have the faith on that grace. We need to obey the grace of God, mga kapatid, and we also need to obey what is written in Matthew 28:19 and Acts 2:38, mga kapatid. Kailangan sundin natin ito, mga kapatid. Kailangan sundin natin lahat ng utos, mga kapatid. We need to influence them, mga kapatid. And that cross, mga kapatid, God already did His part of the salvation. It is now our duty to do our part as well, mga kapatid. Mga kapatid, di kasi kita sa dito eh. Pero dito, mga kapatid, nandito pa rin yung impyerno. Hindi nawawala yung impyerno, ah. Hindi porket merong cross ay mawawala ng impyerno, mga kapatid. But the benefit of the cross that God has given us, mga kapatid, is the choice whether we will go to Him or we will let other people go to Him or we will let people suffer in the fire of hell, mga kapatid. O alam natin, kanya-kanya ang kaligtasan. Sabi sa Bible na kalimutan ko yung verse na, ano yun? Yung basta kanya-kanya yung kaligtasan daw, sabi sa Bible. Mga kapatid, totoo yun. Ayun, work out your own salvation, sabi sa Bible, mga kapatid. Work out your own salvation. It is true. However, you cannot live alone. Hindi mo kayang mag-survive alone serving God. That is why we need each other para magtulungan dito, mga kapatid, para lahat tayo ay maligtas. At hindi lang tayo, maging ang pamilya natin at ang mga kaibigan natin, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Ilang beses ko na to paulit-ulit pinipreach, mga kapatid eh. Pero kasi wala ako nakikitang actions. Kaya hindi ako magsasawa, mga kapatid, na kahit paulit-ulit yung sinasabi ko, mga kapatid. Hanggat may nakikita akong results, mga kapatid. And natutuwa ako, mga kapatid, dahil paunti-unti meron ng mga bagong muka dito sa church, mga kapatid. Dahil ayaw ng Diyos na pare-parehong muka lang yun nandito. Oo, gusto ng Diyos na maligtas tayo, pero gusto ng Diyos, dumami tayo. Amen po ba, mga kapatid? Kaya, mga kapatid, please,
your family. Reach out to them, mga kapatid. Malapit na ako matapos, mga kapatid. I call Pastor John here, si Brother Primo, Sister Leia, saka si Coco, mga kapatid, since wala si YP. Let us start the influence right now, mga kapatid. Brother Primo, Sister Leia, Pastor John, saka si Coco. Sa mga hindi nakakakilala, mga kapatid, sila yung leaders natin, mga kapatid. Si Pastor John, our head pastor. Si Brother Primo, leader ng mga tatay, president ng mga tatay. Si Sister Leia, sa mga nanay, mga kapatid. And dahil wala si YP, si Coco, mga kapatid, siya yung, ang tawag? Ay, representative ng youth, mga kapatid. Future YP. Future LM president pala. Now, mga kapatid, we will begin the influence today, mga kapatid. Si Brother Primo, si Pastor John kukuha ng 2 apple, Sister Leia 2. Tigdadalawa kayo, mga kapatid. And I want you, mga kapatid, to keep that 1 apple, and yung isang apple, mga kapatid, ibibigay nyo sa taong alam nyong hindi pa naglilingkod kay Jesus Christ. Gets? And I also want you to pass this message to them, mga kapatid. Yung isa kakainin nyo. Tapos yung isa, tigdadalawa po. Yung isa kakainin nyo, yung isa, ibibigay nyo sa kakilala nyong hindi pa nakakakilala kay Jesus Christ. Gets? We will begin the influence today outside the church, mga kapatid. Dahil we already have a lot of information, a lot of knowledge, mga kapatid. But they lack the knowledge of Jesus Christ. And they will perish if we will not do anything, mga kapatid. Magsasuffer sila sa impyerno kapag hindi natin gagawin yung kailangan natin gawin, mga kapatid. Gets? Now, mga kapatid, also, you need to give them this message, mga kapatid. So, pipili lang kayo ng isang tao outside ng church. Much better kung kapamilya nyo na hindi pa naglilingkod sa Diyos, and you will give this message to them. Yung isang apple sa inyo na yan, kainin niyo yan. Hindi naman. Basta, i-sure lang sa sarili na nagawa. And then the entire church, mga kapatid, please pass this message to someone you know na hindi pa nakakakilala kay Jesus Christ. Let us empower, let us influence Barangay Tatalon, or kung saan man kayo nakatira, mga kapatid. Pass this message to them, mga kapatid. This is the time, mga kapatid, for us not just to hear the word of God, but to act upon the word of God, mga kapatid. I'm already done, mga kapatid, and thank you so much, Pastor John, for this opportunity. And may God bless us all, mga kapatid. Let us all stand, mga kapatid. Palakpakan natin dakilang Panginoon. So, we will pass the message. So, kung gusto nyo naman may apple, pwede kayong pumunta kay Brother Rodel, Brother Primo, mga kapatid. Marami doon sa tindahan. Ito ay halimbawa lang, mga kapatid. No? Halimbawa lang ito. Now, naintindihan naman natin yung mensahe, mga kapatid ko, ng Panginoon na naisipabot sa atin. Now, always remember, mga kapatid, that we are not saved na para tayo lang pansarili lang natin. But we are also saved to share the words of the Lord and the salvation na natanggap natin, mga kapatid. Okay? So, ganito ang gagawin ko, sabi ni Brother Angel. Ito ay para sa kaligtasan na tinanggap ko. Then, ito namang isa ay ibibigay ko daw sa, mga kapatid. Now, ibibigay ko to kay Sister Karen. Now, halimbawa lang to, mga kapatid. Yan, ang example. Yan, the family of Abela, sama yan sa part ng prayers namin. Everyday, mga kapatid. Now, I don't know kung sino yon sa inyo. Now, our job, mga kapatid, is not to impress them, but to tell them, yung apple na yan yung word of God that will give fruits and meaning and color to their lives. Now, ang challenge na gustong ipahatid ng lingkod ng Diyos at ang ating Panginoon is we will not stay on our own that tayo lang yung i-bless ni Lord, tayo lang yung nagmerong kaligtasan,
But we are saved to share also the goodness of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid.